Paldo si Reeves sa Lakers. Sa report kasi ngayon, malinaw na desidido yan na kuhain ang 4 years 185 million contract ngayong offseason at willing ang Lakers na ibigay yan. Ito yung malinaw na unang galaw ng Lakers front office sa free agency. Ang tanong, kung ibibigay kasi nila yung ganyang kalaking halaga ngayon kay Reeves, paano yung contract nitong si LeBron? Naka-max deal si Luka ng 3 years 165 million. 55 million yung average salary niya per year. Naka 185 million ng contract itong si Reeves, kaya papasok yung annual niya sa 46 million per year. Kaya nakikitang sobrang mahirap para sa Lakers na magbigay pa ng panibagong full max contract kay LeBron na nasa 57 million nang hindi lalagpas ang luxury tax nila at apron restriction. Malinaw yan. Sa report kasi, kamuntika ng magdesisyon itong si Reeves na pumasok sa free agency. Kaya wala silang no choice ngayon kung hindi ibigay yung max contract na 185 million na hinihingi nitong si Reeves. Lalo't ang Piston ang isa sa nagsasabing handa sila sa roster moves para magkaroon ng sapat na salary cap space at seryosong habulin si Reeves. Sinabi mismo ni Reeves, sobrang nakaka-stress ng araw kasi yung free agency ngayon eh. Hindi niya alam kung saan talaga siya maglalaro next season. Gusto niya nga raw mag-stay sa Lakers, pero nung una, hindi nga raw magkasundo kasi yung dalawang kampo na to. Sinabi niya araw-araw umaasa siyang matatapos na yung usapan para malaman niya talaga yung magiging future niya. Nakaabang kasi yung Piston, Detroit at Brooklyn dito kay Reeves na kayang magbigay ng mas malaking offer sheet kung hindi mabigay ng Lakers yung max contract niya. Kaya nawalan ng no choice kung hindi ibigay yan bago yung offseason. Hindi nila kayang bitawan si Reeves ngayon dahil na rin mismo sa request ni Luka. Isa pa, maganda yung kombinasyon ng dalawang to sa backcourt eh. Based sa report, kahit nag-agree naman kasi ang Lakers sa 4 years 185 million max contract ni Reeves, hindi agad kasi yan papasok sa salary cap ng buong 46.5 million, yung average na yan. Sa ngayon kasi, ang nakapasok muna sa cap sheet ng Lakers nasa 20.9 million cap hold niya. Dahil dyan mismo, may pagkakataon pa nga raw ang Lakers na magkaroon ng mahigit 50 million na cap space bago nila opisyal na papirmahin ng bagong contract si Reeves gamit yung bird rights. Yan din yung pwede nilang gawin kay LeBron pero wala silang balak sumugal dyan. Dito nagiging komplikado yung sitwasyon. Based sa mga cap analyst, isa sa pinakamalaking hadlang sa malaking cap space ng Lakers kasi yung cap hold ni LeBron na nasa 57.75 million pa. Sobrang laki. Kayang kumuha ng dalawang role player o star player kung pananatilihin ng Lakers ang rights ni LeBron habang naghahanap ng ibang free agents move, mababawasang ng malaki yung available cap room nila, kaya hindi makagalaw yung mga to ngayon. Sa kabilang banda, kung gusto naman nga raw i-open kasi ng Lakers ang buong cap space para sa ibang acquisition nila, pwede nilang i-re-announce yung cap hold ni LeBron. Pero kung gagawin nila yan, mawawalan sila ng capability lumampas sa salary cap para papirmahin siya gamit yung bird rights. Kaya nag-aalangan din ang Lakers pwedeng mawala sa kanila si LeBron nang walang return. Kaya ang lagay ng Lakers ngayon, naka-max deal si Luka, naka 185 million ng contract si Austin Reeves at may iba pang free agent moves na gagawin yung mga to. Kaya hirap sila ngayon na magbigay ng panibagong full max contract kay LeBron nang hindi lalagpas sa luxury tax at apron restriction. Kaya malinaw, sinabi ng maraming analyst, ang mas malamang na direksyon ng Lakers dito kay LeBron, short-term contract o salary discount na malayo sa supermax level salary, o kaya gamitin muna ng Lakers ang cap space sa ibang players bago tapusin yung usapan kay LeBron, o gamitin mismo siya sa sign-in trade deal para makakuha ng elite center sa market. Yan yung nakikita Kaya nagkakaroon na naman ng hypothetical scenario na galing pa mismo sa ESPN insider na si Brian Windhorst na malapit pa dito kay LeBron tungkol sa possible mangyari kung gugustuhin nga raw kasi ng Cavaliers na makuha ulit si LeBron. Pero depende nga raw kung papayag yung mga to na isama sa trade package itong si Jarrett Allen. Sa report kasi, hindi pa ganap na committed talaga si LeBron pabalik sa Lakers Nagkakaroon ng initial talks ang Lakers at kampo niya, pero wala pang final agreement na nangyayari. Sa ngayon, ilang araw na lang papasok na yung offseason pero wala pa silang malinaw na hakbang kay LeBron sa free agency. Kailangan ng Lakers ng elite center since kasi talaga dumating si Luka
Sinabi niya rin na kailangan niya talaga ng center na mahusay sa pick and roll, rim protection at rebounding. Bagay na hanggang ngayon hindi nila makuha. Si Allen yung isa sa pinaka nauugnay ngayon kung magdedesisyon nga raw ang Lakers na ilagay itong si LeBron sa trade at bigay dito sa Cavaliers, pero si Allen yung gusto nilang makuha. Sa nabasa ko pang article, pwede rin gumamit ang Lakers at Cavs ng sign and trade deal. Pagkakasundo yung mga to kung walang balak nga raw ang Cavs kasi na magbigay ng ibang assets sa trade at hindi nila mamatch ang salary ni LeBron. Kung sign and trade kasi, papipirmahin lang muna ng Lakers si LeBron ng exact amount ng salary nitong si Jarrett Allen sa Cavs, around 30 million, para mas madaling i-match ang salary at walang ibang asset na mawawala sa Cavaliers para iwas malaking package at hindi nila kailangan magsaalang-alang ng ibang role player para kay LeBron.